tila naging panata ka sa buhay. Lalo man ang iyong naisip ay kinakailangan iyong makamdam. Magkano man ang iyong guguling. Mamimili ka lamang ng damit at alahas ay pupunta ka pa sa Europa. Magpapalit ka lamang ng kotse sa Amerika pa. Pagbati, mga kaibigan, sa episode na ito, bibigyang pugay natin ang isa sa mga pinakadakilang aktres ng Philippine cinema, si Lolita Rodriguez. Tunghayan natin ang kanyang buhay, mga kontrobersyal na papel, at ang kanyang napakalaking kontribusyon sa sining ng pag-arte. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Lolita Rodriguez, na ang tunay na pangalan ay Dolores Marquez Clark, ay ipinanganak noong Enero 20, 1935, sa Urdaneta, Pangasinan. Sa edad na 18, pumasok siya sa industriya ng pelikula at unang lumabas sa pelikulang Ating Pag-ibig noong 1953. Agad na nakilala ang kanyang kakayahan sa pag-arte at simula noon, nagpatuloy ang kanyang pag-angat bilang isa sa mga pinakapinagpipitagang aktres sa bansa. Ang kanyang pagiging Queen of Philippine Drama ay nagmula sa kanyang kakayahang magbigay ng malalim at makatotohanang pagganap sa iba't ibang pelikula. Si Lolita Rodriguez ay kilala sa kanyang mga iconic na papel sa mga pelikulang tulad ng Gilda, 1956, kung saan siya ay nanalo ng kanyang unang FAMAS Best Actress Award, at Tinimbang Ka Ngunit Kulang, 1974, isang pelikulang tumalakay sa mga kontrobersyal na issue sa lipunan. Isa rin sa kanyang pinakakilalang pelikula ay ang Tubog sa Ginto, 1971, na itinuturing na isa sa mga unang pelikulang nagtalakay ng issue ng homoseksualidad sa Pilipinas, isang napakasensitibong paksa noong panahong iyon. Ang mga pelikulang ito ay nagdala sa kanya ng iba't ibang pagkilala at parangal, kabilang ang FAMAS at Gawad Urian Awards. Ang mga pelikulang ginawa ni Lolita Rodriguez ay hindi lamang nagbigay aliw, kundi nagtulak din ng mga diskusyon ukol sa mga isyu ng lipunan. Ang kanyang pagganap sa mga pelikula ni Lino Brocka, tulad ng Tinimbang Ka Ngunit Kulang, ay nagpakita ng kanyang tapang na gampanan ang mga papel na masalimuot at kontrobersyal. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa pelikula, pinili ni Lolita na mamuhay ng tahimik sa Amerika kasama ang kanyang pamilya noong huling bahagi ng kanyang buhay. Noong Nobyembre 28, 2016, pumanaw si Lolita sa edad na 81 matapos ma-stroke. Iniwan niya ang isang pamana ng mga pelikulang hanggang ngayon ay patuloy na pinapahalagahan at pinag-aaralan. Ang kontribusyon ni Lolita Rodriguez sa sining ng pelikula ay hindi matatawaran. Sa loob ng 4 na dekada, ipinakita niya ang kanyang husay sa iba't ibang genre ng pelikula mula drama hanggang komedya. Ang kanyang legacy ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga artista at manunood at walang makakalimot sa kanyang mga obra na nagsilbing salamin ng ating lipunan. At diyan nagtatapos ang ating episode tungkol kay Lolita Rodriguez. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ng kanyang buhay at karera, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwento ng ating mga paboritong bituin. Hanggang sa susunod, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.